Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Oy, Monday na naman. Talaga ang bilis ng araw, ha? Masayang Monday po sa inyong lahat. Masayang Monday, Nelson! Masayang Monday, Jen. Masayang Monday rin sa lahat nating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga kahit na gabi, kahit madaling araw, anumang oras matapat ang saganang mamamayan sa kanilang mga lugar, ay patuloy tayong sinusubaybayan. Thank you so much po sa inyo at sa inyong paggantabay sa mga latest na pangyayari dito sa Pilipinas. Yan, talaga naman, ho. Kamusta po kayo? Sana nababawasan ang problema natin sa kada araw, no? Sana. Sana. Eh, problema ay hindi po ganun talaga ang sitwasyon, hindi ba? Ganun ba? Sa bagay ay alam naman na po natin talaga na patuloy na nadagdagan ng problema, ang mga pangyayaring hindi natin siguro... Hindi natin kontrolado. Kontrolado eh. Oo. Hindi natin gawa yan eh. Totoo. Pero... Lalo kung ang problema sa Senado. Ay, hindi oo. naman Hindi lang Senado. Oo. Kahit saan pa. Ha? Saan mang bahagi ng buhay natin sa araw-araw. Ganun talaga. Oo. Ano, ha? Importante, umuusad tayo. At saka alam natin ang katotohanan. Yan. Kasi mahirap naman na ang naririnig natin, puro na nga hindi magandang balita. Mali pa ang ipinararating ng iba, di ba? Kaya mas maganda na yung tama. Ang tawag, double whammy. Oo. Double whammy. Na sumama na loob natin, mali pa pala yung Mali pa pa rin nalaman nabalitaan mo, na-high blood ka. Na-high blood ka? Nung na-realize mo, mali ba yung balita? Hindi naman Ayun. pala ganon. Yun na nga. Oo. Ay, nako. Ano ba yung mga maling balita? Eto na. Dito na tayo sa totoo. Yan. Eto po ang tama. Alam nyo ba, naku po, Ba? Yan na, namumroblema na naman ako. Pag sinisimulan mo ng ganyan, parang ang dating sa akin. simulan natin doon sa magandang balita. Maganda. Magandang balita. Good news. Good news. Yan. Kikita tayo dyan. Malamang tayo ay makinabang lahat. Ayun. Ayan. Kala ko baka mautangan pa tayo dyan. Hindi, makikinabang tayo lahat. Ano ba ito? Na Nako. dapat ay makikinabang tayong lahat. Eto nang hinihintay ng marami. Alam nyo po ba, nagkasundo na? Opo, wala nang pagtatalo. Alan Cayetano, Win Gatchalian, peace na. Muntik na. Ha? Muntik pa lang. Hindi pa yan, hindi pa. Erwin Tulfo at saka Joel Villanueva, peace na rin. Nako, hindi. O nga, no? Ang gusto mo? Senadora... Hindi pa yan. Hindi pa? Oo. Senadora Loren Legarda at Senadora Risa Ontiveros. Hindi naman Magkaiba na ng Magkaiba na mga ng opinion. pero Opinion hindi sa mga... naman, Pwede mo siya oo. Pero hindi rin yan ang tinutukoy natin. ganon. Oo, ito ay... Ang sabi ng iba, ito pagka nagkasundo, okay na. Ganon. Okay na tayo Epekto nito sa buong Pilipinas. Oo, buong Pilipinas. Ayos na. Ano to? Oo. Yung NPA at militar. Naku, NPA, militar yan. Nagkasundo na. Sa Oh. parang hindi mangyayari yan. Ganun ba? Magkakaubusan pero hindi mangyayari ata yan, ha? Ganon. Hanggat may natitirang buhay ba, mukhang hindi magkakasundo. Ay, sino ba yung nagkasundo na yan na sinasabi may pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino? Nako, eto. Kaya pa naman ako nagpagupit sa araw na ito. Eto na. Oo. Buti na lang at nagpagupit ka. Ano ba yan? Sino ba yan? Sino? Kasi kung titingnan natin ang mga balita at pangyayari ngayon. Alam ko na. Ito na. Sa pool ko na to. Ito na. Nasa pool ko na kung sino yung nagkasundo. BP Sara BBM. Yay! Nagkasundo na. Sabi ko na sa inyo. Uniteam. Oo, nasabi ko na sa inyo. Sana. Pasasaan ba't magkakasundo din yan? Oo. Kasi nagdiwang ng Independence Day eh. Tapos napagtanto nila Yes, na dapat ay isakripisyo ang mga pangsarili. para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Pwede. Nagkasundo na po. BP Sara, BBM. Yan. Bubuhayin ang Uniteam. Breaking news yan. Tumama na ako. Mali. Mali eh. Mali. Hindi Pero pa rin. ang maganda sana, ha? Ay,
Yun ang maganda. pangarap sana natin yan eh. Oo. Kasi kaya nga tayo, kaya binoto sila ng maraming Pilipino para umusad na maganda ang Pilipinas eh. Kaya alam mo kang napakahirap na mangyari yan. Lalo't na Ganon? bulgar yung iba't ibang mga corruption, katiwalian. Ha? Alam ko na. Ito na. Nagkasundo na po, mga kababayan, Senadora Amy Marcos at Martin Romualdez. Sa pool. Nagkasundo na yan. Oo nga, no? Di ba? Oo nga, no? Sa pool yan. Pag nagkasundo yan kasi, pero walang takipan, accountability. Ganun yan. Magkakasundo na tayo. Sa pool na. Amy, tsaka ano? Martin Romualdez, si Insan. Ang tawag niya Insan. Sabay, magkaamag-anak no? Magkakasundo talaga yan. Di ba? Hindi pa Hindi rin yan. Hindi pa rin? Hindi, oo. Ito na. Ito, pagka hindi ko pa nasa pool to, sirit na ako. Ayan, sino? Boying Rimulya. Sino pa? Sino? At, sino maka... daming kaaway na sila, Ombudsman Boying. Daming kaaway eh. Di ba? Diskaya. Yan. Curly Diskaya, tsaka Boying. Nagkasundo na. Kasundo na. Isa na, statement na lang ngayon. Ito na, ayusin mo na yan. Magkano ibibigay. Yan. Ito na ang retribution ko. I-donate ko na ito sa mga naapektuhan ng kalamidad. Yan. Okay na tayo. Ayos. Palakpakan. Nagkasundo na. Tama po yan, tama. Ganun ba? Parang puro daplis sino nga yung nagkasundo na yan na pakikinabangan ng sambayanang Pilipino? Ano ha? At pinakahihintay ito. Sino yan? Eto po, mga kababayan, ang nagkasundo. Inanunsyo na po ang pagkakasundong ito matapos ang matagal-tagal ding panahon na magkaaway. Diyan. Ganon? Talagang Ang matindi. dami ko na narinig na sinabi magkakaaway. Hindi na, puro daplis na sinabi ko eh. Kaya nga. Pero ito ay away na nagpapahirap talaga lalo na sa mga mahirap dito sa Pilipinas. Nagpapahirap sa mga Pilipinas. Sa mga Pilipino. Oo. Teka lang, ha? Wala naman si Secretary Chu Laurel. Wala naman ako alam na kaaway niya. Department of Agriculture. Wala. Bait na yan. DENR, bago naman yan. Nick Torre, kaaway siguro mga ambulant vendor sa MMDA. Pero hindi naman, sino? Sino yan? Sino yung nagkasundo na yan na ang epekto ay nagpapahirap lalo sa Pilipino? Eto na po, mga kababayan. Ang nagkasundo ay si US President Donald Trump at ang Iran. Ay, tapos na. Lakas naman. Tapos na ang problema natin. Bababa na yan, lahat na. Baba na yan. Ang sabi ni Donald Trump, siya mismo nag-announce Sa dami na sinabi ko nga pala, meron na pong peace agreement na narating ang US at ang Iran. Yun ang sinasabi ko. At dahil dito ay matatapos na po ang digmaan sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Tapos ang krisis. Kasi world crisis yan. Ayan Hindi lamang po sa Pilipinas. Ayan ang sabi ni Donald Trump sa kanyang post. The deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Yan. Congratulations to all. Yun. I hereby fully authorize that toll-free opening of the Strait of Hormuz. So wala nang bayad sa pagdaan ng Strait of Hormuz. Kasama ang NLEX dyan, tsaka SLEX. Toll-free. Yun ang sinasabi ko. Simultaneously, herewith authorize the immediate removal. Ito may importante removal of the United States naval blockade. So aalisin na. Tatanggalin na. Ang mga nakaharang dyan sa Strait of Hormuz. Ano mangyayari? Ano mangyayari? Sabi niya, ships of the world. Yan, yung mga barko ng daigdig. Start your engines. Start your engine na. Buka niya. Patakbuhin nyo na yung mga Start barko. nyo na yan. Let the oil flow. Yun. President Donald J. Trump. Hayaan nyo pong dumaloy ang langis.
tapos ang problema. Tapos na. Yan ang crisis na hindi lang sa Pilipinas, kundi Ay, oo. world crisis po yan. At alam mo ba, pagka na-announce ng ni Donald Trump ng bagay na yan, Yan. So marami ba nag-react? nako, yung Nikkei Stock Index, alam mo yung Nikkei Stock Index? May ano na ako dyan. Mayroon akong may stocks ka may dyan, stocks di ako ba? dyan. Mga 2 points ako dyan. Suwerte ka. Bakit? Pagkano ng Nikkei ngayon? Biglang pumalo, sumirit ng 5%. At nahit nito ang record intraday high above 69,000 investor. Alam mo naman dyan sa Ay, 69,000. sa stock market. Sabi ko nga sa iyo, yung maliit na usapin dyan, basta positibo, pwedeng pumalo pataas, Yes. pwedeng bumulusok. Pero sa magandang balitang ito, nako, benta ko ng share ko dyan. Benta ko na. Sigurado. Oo, maraming... kaya ang hindi naman ako nakapagpapultang ako nung mahal pa. Ganon. Nakapultang ko lang kasi akala ko, di ba? Ayun kasi nung biyernes Yung biyernes, ang balita eh. Hindi, tsaka yung balita, nagpalitan ng, ang tawag doon, yung... Matindi ang balita nun. missile. Oo, at mukhang isasarado ulit. Di ba? Yun, oh. Eh, ngayon- Tumira yung Iran, dumanti ang Oo, akala ang- natin ay dire-diretso na naman. Yes. At pumusisyon din na naman sa Strait of Hormuz. Eh ngayon pala, biglang nagkasundo. At tatapusin na ang gera. Pinaputok lang yata yung missile kasi nakarangkada na. O sige, palagpasin nyo na. Sayang naman kung- Sayang naman, nakaungaon na eh. So ito ang importanteng announcement kayo sa daigdig. Ito ang importanteng balita. Ayan ang sinasabi na ko. hindi natin dapat palagpasin dahil apektado po tayo eh. Dito Kasi sa Pilipinas. Hindi lang tayo. Nung Pati sa abroad. nakaraan, umabot na ng almost 100 na naman ang US per barrel. Bago tayo nag-weekend ditong Yes. nakalipas na linggo. Kaya nga ako, sabi ko sa sarili ko, nako, baka tataas ang produktong petrolyo. Oo. Ngayong araw, bukas. Yes. Ay, pero dahil po sa pangyayaring ito, hindi tataas yan. Bababa pa yan. at mukhang bababa nga bukas. Oo. May epekto agad. 4 na piso daw sa diesel, pero may bahagya. Hindi pa matyak hanggang ngayon kung tataas o bababa ang gasolina. Oo. Kerosene at diesel po, mga 4 na piso na po ang ibababa At ano kagad. pa yan sa susunod pa? Ay, oo, yung announcement na yan eh. Baka magbalik na dun sa pre-US-Iran conflict. Yung 60? Oo, dapat noon. Baka hindi, Kasi hindi. wala nang problema, di ba? Yun na nga. Pero sabi ng iba, kahit na magkasundo yan, mukhang hindi na rin ata babalik ng 60. Dahil... Aywan taas ko na ah. Oo nga. Malaki Hindi nakita. Hindi na Naku po. ata abot. Huwag naman, kawawa naman kasi yung mga kababayan natin na umaasa dyan sa... Ang makikita ko lang problema dyan, Nelson, yung mga oil tanker na nasa Strait of Hormuz na nakabili ng mahal. Pag i-deliver nila ngayon yan sa mga bansang kanilang padadalhan, ay siyempre, Mahal ano pa yan, rin. real time ang presyo niyan eh. Ibig sabihin, at May least puhunan, malaki puhunan mo, bibenta mo ng mura ngayon yan. wala. Ganun talaga. No choice sila, lugi. Yan ang risk ng negosyo nila ngayon. Kasi kung hindi naman nila ibebenta sa mas mura, hindi bibili nung... Kasi yun ang naging strategy dati, no? So, marami ang nakabili ng medyo mahal, ang hindi nila dinideliver kasi ina-expect nila tumaas Tataas ulit. pa. Maka-break ngayon. even man lamang. Yun nga. Oho. Tatlo yung tanker ko nandun eh. Naku po. Nakabili kami, medyo mahal. Sabi ko, wag muna nyo biyahe. Ngayon, mapipilitan na, baka bumagsak pa lalo, mas lalaki pa lugi. Ayun. Oho. Eto nga, 4 to 5 pesos. Yan, sabi 5 ko sa iyo. pesos diesel ang bababa. Ka-announce pa lamang yan. Kerosene, 3 piso, ibababa. Gasolina ay hindi pa alam kung halos wala namang mangyayaring pagbabago. Pero palagay ko, sa susunod pa pababa pa ang trend nito. Si Erlo Bringas, galing ng General Santos City, papunta na ngayon doon sa Strait of Hormuz. Ganon. Para may report niya ng live ang kaganapan. Tama. Yung tawag doon, yung pag-start ng engine ng mga barko at dadaloy na ng maayos. Maganda nga makuhanan yun. Yan, Nagpakawala na siya ng 3 satellite eh. Ayun, maganda yan. Pero in-announce siya kaninang umaga. Ngayon, hanggang ngayon kayang oras, meron na kayang movement, yung mga barko ngayon doon? Teka, ano bang oras ngayon sa Iran? Ha? Kasi in-announce siyang natapos na yan, kaninang madaling araw yan sa Madaling Pilipinas araw eh. pa, no? Oo. Sana... Oo nga, 11, alas 12, magtatanghali na dun eh. Yun. Pero sa atin kasi, iba ang oras, ng gabi. So mula tanghali hanggang ngayong hapon sa kanila, o sa gitnang silangan,
Anong oras ngayon doon? Sa Iran. Magtatanghali na. Magtatanghali na, di umaga. Di sana may movement na. Talagang dumadaloy na ang langis sa Strait of Hormuz. Di ba? Sabi ni President Trump, let the oil flow. Hindi kayo pinakawalan sa dagat yung daan nila, langis. Ano yun? Mag-oil spill. Oil spill. Yan pala ang tama ka. Ito magandang Yan ang balita. mahalagang announcement po ngayon, mga kababayan. At hindi lamang sa Pilipinas ang epekto niya, kundi sa buong mundo. Buong mundo. Yun. At ang malaki kasi ang ano nito, ang epekto eh. Ha? Yan. Hindi lang sa lahat halos ng industriya. Magandang balita po ito. Yes, pati mga raw materials. At sana kasunod yan, bumaba din ang dolyares. Di ba? Oo nga. Yung kasi 60, magkano yung dolyar ngayon? 61? Pakicheck nyo. Oo. Parang almost 61. Mabot na ng 62 eh. 62, oo. Di ba? Pero ngayon nata bumaba, naging 61. Ang forecast nung nakaraan, sabi baka umabot to ng 65. Di ba? Pero kung ngayon, sa ganitong pangyayari at meron tayong good news, mismo si Donald Trump ang nag-announce, ha? Siya pa mismo. Oo. Siyempre, dati siyang nagsasabing, Oy, Iran, Yan, oo. bombahin namin kayo. Di ba? Matatapang ang pinakakawalang salita ni Donald Pero Trump. sa tingin ko, para mga cyber. Kasi minsan iba sinasabi doon sa ground na usapan eh. Di ba? Wala tayong nabalitaan na merong usapan sa Pakistan kasi yung Pakistan pumapagitna sa kanila eh. Doon ginagawa yung pag-uusap ng Iran at saka ng US. Yes. Si Trump at saka yung anak ni Khamenei sa social media, maanghang na salita ang palitan sila eh. Di ba? Pero yun pala, no? May sabi nga natin eh. Minsan doon yung hindi na pag-uusapan, yun ang mas higit na nakapangyayari. Yes. Oo. Yung nasa likod, di ba? Yan, oo. Pumalpak lang tayo nung tayo nakipag-negotiate sa China. Eh. Mukhang Naibenta tayo. naibenta tayo. Yun lang ata ang palpak ng negosasyon. Pero ito, maganda. Oo. Ano ha? Positive ito. Positive. Ngayon, dito naman sa Pilipinas, Doon na tayo pag-usapan natin. Doon tayo sa ano. Teka lang, gusto ko bago tayo lumipat. Sige. Nag-react ba si Khamenei? Yung anak ni Khamenei, yung Supreme si Leader Khamenei? ngayon? Sabi ko, sa tama Iran. ba yan? Kasi minsan, pagka nagsasalita si Trump, kinokontra nung yung military leaders saka yung yung government ng Iran eh. Ganun ba? Oo eh. Teka, Check natin. Check natin. Ano ang sagot ng Iran sa mahalagang announcement na ito ni President Donald Trump? Oo nga, kasi one-sided eh. Oo. No? Oo. Baka mamaya, pinakakagat na naman tayo ni President Trump eh. Tapos sa kabilang side pala, yung kausap nila, hindi pala gano'n ang statement. Oo nga, tama. No? Kagaya na sinabi nilang nung una, di ba? Yun, oo. Na nagkasundo na. Nagkasundo. Sabi nung yung anak ni Khamenei yun, di ba? Ni Ayatollah Khamenei, yung bagong supreme leader ngayon ng Iran. May announcement daw ba? Eto, hinihintay ko yung, tinext ko na si Khamenei. Sabi niya, wait, kumakain pa ako. Supreme leader, mamaya medyo importante lang ito, hinihintay lang ng mga Pilipino. Paki-text nyo muna habang kumakain kayo. Kasi po, kung Amerika lang ang ating pakikinggan, sana may announcement din ng Pakistan. Di ba? Kasi yung Pakistan nga ang tumatay yung doon sa bansa nila eh. Nako. Sinasagawa ang negotiation eh. Eto na nga, sinasabi natin. Nag-amoy uli? Baka kumasa ng 35 eh. Baka mag-away uli. Paghawakan na lang muna natin. Hawakan muna natin. Sige. Huwag na natin. Baka magkabisu-bisu pa. Sabi nung baka marinig nung ganun pala ha. Mag-away uli. Balik muna tayo ng Pilipinas. Sige, Kasi sige. mas masaya yung Pilipinas dyan. Ganon. Mukha ito mas nakakatuwang pangyayari. Ba't may Nakakatuwa in the sense na parang kang nanonood ng pelikula. Di ba ngayon? Action. Di ba meron na nga tayong Senetflix? Anong Senetflix? Counterpart ng Netflix. Sa Netflix na ngayon. Matagal na kasi wala sa Pilipinas. Oo nga. Hindi ko na nasusubaybayan eh. Ang minomonitor na sambayan ng Pilipino ngayon, Senetflix. Hindi na ang Netflix. Hindi na. Ganun ba? Oo. Eto kasi ang nangyari pala. Pelikula talaga. Itong weekend pala, Jen, ay may nag-announce na mayroong Senate Blue Ribbon Committee hearing. Bukas! Yes, totoo. Oo.
may nag-announce at ito daw ay gagawin hindi sa loob ng Senado dahil ang Senado ay bantay sarado. Oh, ginawang garrison eh. May mga barbed wire, may mga pulis, hindi ka basta-basta nakakapasok. Oo. Oh. Kumpirmado ba yon na may gagawing Senate hearing bukas? Ay, may tinanong ako kanina, sabi niya, yes, confirm. Sabi Ganun niya ba? sagot. Na gagawin daw yung pagdinig bukas sa labas ng Senado. Naku po. Pero nauna, Oo. yung announcement kasi ni dating Congressman Mike Defensor, Oo. sino pa ba isa nag-announce? Si Attorney Baligod ba? Parang may ganon. Oo. Marami ang nag-repost. Bagamat, itong mga nagsabi ito, hindi talaga miyembro ng Senado. Yun lang ang problema nila. Oo. Kaya nga, kinounter-check natin kung totoo na meron talaga schedule bukas eh. Ang problema, Jen, Oh. naglabas naman ng statement ang isa pang Senate Blue Ribbon Committee chairman. Di ba dalawa? Oo nga pala, no? Oo. Ayon dun sa isang dalawang ribbon to ha? Isang blue at isang light blue, Jen. Isang dark blue at isang light blue. Liwanagin mo natin, ang unang announcement, di ba nilabas ka natin yung nakalagay pa na may blue ribbon na ang gagalawin daw ng pagdinig bukas alas 10 ng umaga, Ay sa Double Gem Events Garden. Place. Events Garden. Oo. Sa Mandaluyong ba Diyan sa yan? may Shaw Boulevard, Mandaluyong. Oo. Yun. Dahil doon ay kinontra yan ng Light Blue Ribbon Committee. Light blue. Oo, light blue kasi sa nila ano lang eh. Oh. Kanti-kanti lang. Hindi masyado. Na kiniklaim naman nila na ito naman ang official. Oo. Ba? Di ba ang chairman dun sa Light Blue Ribbon Committee Aha. ay si Senador Erwin Tulfo? Yes, Ay may tama. statement siya kanina dyan, nabasa ko eh. May inilabas-basang statement kontra, Yes. kakontra nung schedule bukas. Kinontra, sabi niya, hindi. At gumamit pa siya ng, ng official letterhead ng Senado. Talagang statement ng coming from Senate Blue Ribbon Committee. Okay. Tapos nakalagay ang pangalan niya, Chairman. Blue Ribbon Committee. Na wala daw hearing bukas kahit saan man. Kung sila ang tatanungin. Yun ang kanyang statement dahil Blue Ribbon din daw siya, ha? Oo. So kung parang gusto niya sabihin ngayon na kung meron pagdinig bukas, hindi yun totoo, illegal yun. Illegal daw yan. Ba, mabigat. Oo. Illegal. Oh. Pero bago yan, Kasi ang dami nga nag-post sa social media. Si attorney, narinig ko, nakita ko sa post, attorney Vic Rodriguez, parang nag-share din. Oo. At nag-aanyaya sila ng mga tao na suportahan. Kumbaga ay pumunta bukas doon sa lugar na yon para suportahan yung gagawing pagdinig ng Blue Ribbon Committee. kaya nga. Oh. Kaya nga, Jen. Ngayon, alam mo ba kung ano ang nangyari? Ay, hindi pa. At ano muna statement ni Senador Erwin? Pwede ba natin mapakinggan? Wala dito eh. Wala ba Kasi dyan? ano siya, letter. Oh. Letter ng ng Senado, statement. Oo. Nakalagay doon, binanggit niya kasi si Mike Defensor kasi sa kanya nagmula eh. Oo. Sabi niya, hindi naman senador yan, ba't yung paniniwala? Yun na nga, oh. Oo. Kasi ang nag-post, hindi ko lang alam kung sino ang original na nag-post nung statement na yon. Marami nag-share eh. Yes. Sa social media eh. Ayan yun pinapakita natin yan Oo. Blue Ribbon Committee. Ayan, Talagang kulay blue yung ribbon, no? Oo. Kailan June 16. yan? Kailan? Bukas. Martes, Oo. 2026. Oo. Venue, Oo. Double Gem. Gem po, hindi akin baka sabihin Double Gem, no? Double Gem, EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Yun. At kung makikita mo yung mga post na yan sa social media, meron nga panawagan, Nelson, na pumunta daw po yung tao, suportahan, etc., etc. Oo. Oh. Ito ang announcement ng isang Blue Ribbon pa. Oh. And ang sabi ni Senador Tulfo, the public and all concerned stakeholders are hereby advised that no hearing of the Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, or Blue Ribbon Committee, has been scheduled for June 16. Ayan. The recent announcement made by former Congressman Mike Defensor regarding an alleged hearing on said date
were made without authority and approval of the committee. Nako. Oo. Ayun. At misinformation daw po ito. Nako. Ayan. Kaya pala, no? Sayang hindi kasi sinama dito sa ating mga papel. Ito doon sa bandang huli, no? Ito. Nilinaw ni Senador Erwin Tulfo na walang magiging pagdinig. Ito pala binasa mo na rin, ano? Blue Ribbon bukas sa isang opisyal na pahayag. Sinabi ni Tulfo ng anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor tungkol sa naturang pagdinig ay walang pahintulot at hindi aprobado ng komite. At binigyang din po ni Tulfo ng anumang formal na pagdinig. No? Anumang formal na pagdinig sa Senado ay dapat sumunod sa mahigpit na proseso alinsunod po sa palatuntunan ng panuntunan ng Senado, kabilang po ang mandatoring 3 araw na abiso, 3-day notice at pamamahagi ng agenda bago ang anumang pagdinig. Yun. Dagdag pa po ni Tulfo, si Mike Defensor ay hindi po miyembro ng Senado at ng Blue Ribbon Committee, kaya wala siyang autoridad o access sa opisyal na investigasyon nito. Ayan. Ay ngayon, Jen, di ba, nagkakagulo kung sino nga ba ang totoong Blue Ribbon? Yung bang, kasi natatandaan mo nung usap pa yung typewriter. Oo. Di ba may ribbon yan? Oo, tama. Yung Meron pula yan. tsaka... Yung bibilugan, no, ayun, ibabalik po pagka naubos na. Gaganunin mo, iikutin mong ganun, di ba? Yes. Alam mo ba na mayroon ng maaring mangyari para matoldo ka na kung sino talaga ang Blue Ribbon Committee Chairman, kung sino talaga ang liderato? Yun ang panawagan natin ng Biyernes pa eh. Oo. May tumindig sana para magsabing, tumigil ka na, ito na ang kinikilala natin. Nako. Oo. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Pero yun nga. Ang problema. Oo. Ang problema, Jen, ay mukhang ang iniisip ng iba nilang mga kasamahan, hindi. Kaya nyo gagawin yan kasi meron na namang gagawing hearing ang Blue Ribbon, meron na namang hearing sa flood control. Kaya gusto nyo na namang gumawa kayo ng eksena at mabawi na naman yung Blue Ribbon na yan at mapatigil. Nako. Oo. Ang gulo tuloy yan. No? Pati ako naguguluhan eh. Pero kung reglamento at batas talaga, kasi kiniklaim ng grupo ni Senador Alan Cayetano, kami ang konstitusyonal. Oo. Ang kaibahan nyo lang, nire-recognize kasi kayo ng Malacanang, ng Congress, at ng mga ahensya ng gobyerno, kayo nire-recognize. Pero kung quorum mapag-uusapan, Ay mukhang kung konstitusyon ang pinag-uusapan, Oo. sabi nga ni Senador Marcoleta nung Biyernes, kahit sino pa mag-recognize sa inyo, oo. ang mangingibabaw pa rin ay ang mga batas na umiral sa ating bansa. Yan yung 13 Yes. senators. Oo. Eto ang problema dyan. Sa 13? Mukhang ang 13 Oh. ay babaling na sa sa panig nung 12. Mukhang magkakaroon na ng 13. Yung 13. Di ba una may sumama? Kaya, Oo. di ba 11 lang sila? Oo, tama. Oh. Ang sumama ay... Si Cheese. Naging 12. Nako. Ngayon, meron. Mukhang magkakatotoo na talaga. Na magkakaroon na ng pang 13. Pang 13. Ano yan? Yung Gatchalian Black pupunta sa Cayetano Black o Cayetano Black pupunta sa Gatchalian Black? Mukhang yung panghuli dyan. Ganon. Mukhang- Yung mga kapanalig, isa sa kapanalig ni Cayetano, lilipat. Lilipat na. Naku, may 13 na nga. Iyon nga. Sino yung 13 na yan? Eto eh. Sino yan? Sino yan? Nagsalita na. Di ba sabi nila dito, sino kaya ang magiging Judas, di ba? Yun ang tao, kasi pagka meron kayong kasunduan at ikaw ay humiwalay dun sa napagkasunduan nyo, ang tawag nila doon, Judas, di ba? Yun na nga. Pero nababasa ko rin sa jeep eh. Ano nakalagay? Judas not pay. Judas not pay. Hindi nagbabayad ng pamasahe yan. Nako, eto na nga po mga babayan. Naglabas na ng statement si Senador Joel Villanueva. Alam mong kanyang sabi? Pag nagpatawag, ito yung kondisyon dyan. Oo. Ito nauna to, linggo ata to kahapon. Lumabas na ba yan? Oo, linggo ata ito eh. Wala akong masabi. Pag nagpatawag ng special session, dadalo siya. Oh. Di ba parang ang ano nito, pagka dumalo ka,
magkakaroon nga naman ng pagkakataon na mabuo yung quorum. Quorum, yes. At magbotohan. Ah, Ang tanong, ng leadership, ganun ba? nung sabihin nito ni Senador Joel Villanueva, Oo. kasi ito nauna anong sumunod na pangyayari? Oo, may sumunod na pangyayari nung sinabi niya ito. Sabi, Nung ini-announce niya. dadalo pala. Oo. Dadalo pala. Dadalo pala. Kumanta parang, Pagkakataon na. dadalo ka rin upang tayo'y magkapiling. Pwede ba i-play yan? Pwede? May hudas pang naghihintay. Hindi, wala ko na. Hindi, tatanong ako kung nakita ko kasi rito, may... Okay na yan? Pwede na yan? Pwede. O sige, pakinggan nga natin. Oh. Kasi pagkatapos niyan, may isang pangyayaring naganap. Pero ako naman, Icol, Hindi, sinasabi na... Hindi ka masasabing kumbaga, kung paninindigan nila, hindi naman siguro paghuhudas yan, ano? Masama lang tawagin mga ganun, eh. Pero, tama ka masakit naman. ka sa tenga, pero pero kasi sa kahit sa barkada dyan, magkakagrupo, oo. tapos bigla kang tumaliwas doon sa Oo. paninindigan ninyo. Hindi, yun ang tawag. Ganun talaga ang tawag, no? Masakit sa tenga. Ay, sige, ano nga ba sinabi ni Senador Villanueva para maintindihan natin? Aber, pakinggan natin. Pero ang mas importante dito, Yung kasunod. ay yung sumunod na pangyayari. Kasi ito. kung ano man ang sabihin niya, walang bearing yan di ba? Oo. Sige nga, pakinggan natin. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Ayun! We will be there. Ibig bang sabihin nito, Senador Villanueva, safe ka na? Pero teka lang, ako, qualify lang natin na. Gaya nung Chis Escudero, hanggang ngayon walang malinaw na pahayag kay Chis Escudero na siya'y lumilipat Wala. sa Gatchalian Ay, Black. talaga si Iba, wala na naman din Yun din naman, yun ang dito kay Joel Villanueva, liwanagin din natin. Wala rin. Ang Hindi rin konteksto, hindi lilipat. niya sinasabing lilipat din siya. Magkakaalaman lang, Jen, Yan. dito sa sumunod na pangyayari. Ang mangyayari lang kapag naging 13, may quorum. Oo. Pero yung quorum na yon, hindi ibig sabihin na isang buhos kayo sa isang bagay na kagustuhan ninyo. Diba? Kung nagbotohan Ayun na nga, yun ang Nagtatlo punto. sila. Eto na. Oho. Anong sabi uli ni Senador Villanueva? I will be there. Kinanta ni ni Michael Jackson. Kapag ka daw, Oho. may ipatatawag na special session ang Pangulo, I will be there. At yun na nga, ang nangyari. Nung marinig ito, Ganon. alam ko dyan, natatawa kasi parang halatang halata naman. Nang marinig ito, Nino. Nang marinig ito, Nino yan, sino nakarinig? hindi ko alam kung sino nakarinig. Kasi ang ganda ng scoring niya, talagang talagang may production Production. Yes, At nang yan nga po ay mangyari, Oh. parang hudyat no? Na pag ito nangyari, gagawin natin ito. Okay. Ang nangyari po, eto na nga. Anong sabi ni Senador Villanueva? Kapag may session na ipatatawag ang Pangulo, I will be there. Ayun na nga. You will be there. Yes. Eto na. Nagpatawag na po ang Pangulong Bongbong Marcos ng special session. Yan ang sinasabi ko. Alam mo kung kailan? Kailan yan? June 17. Wednesday! Oo. Wednesday! Ayun na nga. Oho. At ano naman ang pag-uusapan nila? Anong special na pag-uusapan? Ang mga nandito daw, dapat yung mga nabinbing panukala, gaya ng social protection, edukasyon, kalusugan, Oho. at iba bang tulong, ay maipasa, lalo na sa kalamidad sa Mindanao. Pero di ba sabi ni Senador... Supplemental budget ba yan? Ay, ang sabi ni Senador Marcoleta, hindi naman kayo may emergency yan. Ayun na Di ba nga. kasi may mga budget naman na. Ang special session, dapat talaga urgent at meron talagang pangailangan na daglian. Ang binabanggit na narinig ko kayo na kay Erwin Tulfo, Senador Erwin, yung meron daw 2 general na dapat ay ma-confirm. Ma-confirm. Oo, meron din daw mga nakabinbin na galing sa Kamara na mukhang last reading na rin daw sa Senate. Dapat, Oh.
Maalaman natin ito, Jen, kung talagang ito ang pakay, Oh. di walang magiging botohan dapat. Di ba? Wala. Kung ano lang dapat, yung legislative works lang nila. Kasi baka nangyari dyan ay nag-session, may quorum, tapos bigla kayo nagbotohan at pinalitan nyo ang Senate President, pinalitan nyo ang lahat ng mga chairmanship, pinalitan nyo ang kung sino-sino. Oo. Ibig sabihin, iba yung agenda ninyo. Hindi yung... Teka lang, doon ka halimbawang Oo. nagkabotohan. Tayo natin, Senate President. 13 lang sila. Oo. Paano kung halimbawang... Kasi sabi ni Cheese at saka Senador Joel, hindi naman sila lilipat sa Gatchalian Group. So, 11 halimbawa ang bumoto ng pabor kay Wing Gatchalian at hindi naman bumoto ng pabor Cheese Escudero at saka Cheese Escudero at saka Joel Villanueva, magkakaroon ba ng Senate President na bago? Magtatalo-talo sila doon. Pero, Yun. wait muna, ha? Debate. Tapos, Kasi hindi natin alam kung ano talagang gagawin nung dalawa bagay. doon, di ba? Oho. Kasi nung nakaraan, di ba, nagbotohan ng pro tempore, tapos chairmanship. Hindi Sila naman kumikibo si, si Cheese Escudero nung time na yun, di ba? Nakatahimik lang siya sa isang sulok, nakaganon lang siya, patingin-tingin lang. Kung ganun din ng, halimbawa, hindi nga rin sila bumoto. Pero pag ganun-ganun lang din sila. Magpo-proclaim sila ngayon doon. Lalong magulo. Kasi may quorum na, magiging legal na yung pagdinig nila. Yun, sinasabi Pero natin. ang Senate President yata, kinakailangan mo ng 13 boto talaga eh. Majority of all its members. Sabihin na natin. Oo. Sabihin na natin na hindi rin bumoto yung dalawa. At 11 pa rin ang bumoto. Pero Jen, nakita naman na natin sa mga nakaraan eh. Bagay. Kung paano nila ipilit yung, sasabihin nila, hindi naman kayo present eh. Paano namin kayo pabobotohin eh, may quorum kami rito. Ayan ang, di ba? So magkakaroon ng question talaga Ayan yan. nga, So Wednesday, may hearing, darating, kung dumating lahat, pati yung mga kapanalig ni Cayetano at magdebate tayo maghapon. Sige, mas maganda. Maganda siguro yan. Mas magandang dapat. Special session pala, di lahat tayo magpunta rito. O di magdebatihan tayo ngayon kasi di ba nung nag-walk out nung nakaraan, ang pinag-usapan na, halika kayo, magdebate tayo. O pag-usapan natin itong amendment sa ating Senate rules. Problema, nag-walk out eh. Ayaw makipag-debate, di ba? Ay ngayon, dumating halimbawa yung grupo ni Senador Alan Cayetano. Di ba? Ang problema, pagka nagkabotohan. Yun nga. Pagka nagkabotohan, 11, halimbawa, yung grupo ni Gatchalian, siyam lang ulit, talo sila sa botohan, majority rules. At sasabihin nila, hindi, wala naman yung dalawa rito, di ba? Hindi kasama sa bilangan yan. Talo. Yun pala ang no? Dilema. Kaya lang ito ang tanda ninyo, mga babayan. Ipinatawag ang special session, hindi para magbotohan, di ba? Tama. Dahil sa mga sinasabi lang dapat na ipasambatas eh. Ngayon, kapag siningit nila yung botohan, pakapalan na ng mukha. Baka naman gagawin nila. Hindi, para gawin lang natin formal yung pagiging Senate President. Bago natin pasimulan ito, we just formalize sa pagiging pag-upo ng Senate President, Sherwin Gatchalian. Di ba kasi hindi nila mapoformalize na siya maging Senate President. Acting Senate President siya ngayon, di ba? Kaya nga, Jen. Ang ibig sabihin, ang purpose lang ng special session na ito ay hindi para talaga dyan sa mga batas na yan. Kundi para ma-formalize yung pagkuha nila sa liderato. So yun ang malalim pa sa usaping ito. Yan ay kung gagawin nila talaga. Kasi wala naman dyan basahin mo nga dyan kung nakalagay dyan na kailangan maging malinaw ang leadership sa Senate, kung sino. Hindi naman eh. Oo nga. Hindi ba? Pero sabi nila mukhang given na atang ayun nga. Given na mangyayari. Kaya nga ang sabi natin doon, kapag ginawa nila yan, sobrang... ganun ba? Hindi ko kasi makagilap ang tamang salita eh. Di ba? Manghiram tayo ng salita sa iba. Sabi ng Pangulo, hiniram natin, mahiya naman kayo. Tama. Diba? Sabi ng Pangulong Bongbong yun eh. Mahiya naman kayo kung gagawin nyo yan. Kasi pwede naman silang, di ba, magtrabaho ng, di ba? Kung talagang yun ang purpose ng special session, yun pala talagang agenda. Pero
Pag pinilit nyo yung iba pang... Kasi kapag pinilit nyo yung pagpapalit, siyempre mahaba ang debate yan. Yes. Hindi nyo maipapatupad yung layunin ng special session. Oho. Di ba? Wala kayong matatapos dyan. Ah, Di ba? Hindi, pero di-resolvehin mo na nila, Nelson, yung kasi kung Wednesday yan, baka Tuesday mag-hearing pa yung Blue Ribbon. Bukas nga di ba? Ayun na nga, Bukas meron Oo. Ang hindi lang malinaw dun sa Blue Ribbon hearing di umano bukas, wala pang talagang senador na umaako. Yun. Di ba? Na ibig sabihin, kami mag-hearing dyan. Hindi, ganito na lang mangyari, Nelson. Oo. Kasi may garrison ngayon sa Senado. Oo. May garrison. Oo, may bantay. Hindi pinapapasok. Ay, kung lahat ng senador hindi papasukin bukas. Sa Wednesday. Hindi, nag-announce na kanina na bukas ng Senado eh. Bukas na? Oo, kanina pa lang nag-announce. Sa Wednesday. Ngayon pa lang araw na to. Bukas na ba ngayon? Tinanggal na yung mga Ganon? Kasi iniisip na nga nila na may special session eh. Hindi, kung sabi ng mga, sabi ng mga pulis, hindi ko kayo papapasukin. Yung pulis ang kinubkob namin to, ginawa na namin kuta ito. Ay, naku. So, abangan natin, susunod na pangyayari. Oo. Tayo naman Natatawa lang tayo kasi Oho. wala ho tayong magawa eh, di ba? Tama. Kung ano ang gusto, ito yung sinasabi na, kung gusto, may paraan eh. Oho. Pagkaayaw, gagawin garrison ng Senado. Gagawin ng lahat. Lahat. Oho. Pero, abangan. May Tuesday pa eh. Ako naniniwala, baka matuloy yung bukas eh. Sana. Di ba? Oo, kasi kapag hindi itinuloy yung bukas at nagkaroon ng special session ng Miyerkules, wala na. Baka last chance na nating Last day na yung hearing na yun ng Blue. na marinig natin yung kung ano man dapat na sabihin ng mga yan. Nga, no? Anyway, kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sasakyang pandagat? May paalaala po ang PPA. Panoorin po natin ito. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure Gold, pare ko.
Mababa po ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw lumabas, ay pwede hong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na, Pure Gold Mobile. Empire Coffee, your barista quality type of coffee without the hassle. A pure coffee beans, all natural, no artificial sugar or sweetener. Serve hot or cold for refreshing twist. Your perfect sip. Anytime, anywhere. Empire Coffee. Your coffee in a bag. Mabibili ito sa REH Center Office San Fernando, Pampanga, REH Caloocan Satellite Office, REH Kings Empire Corporation, branches nationwide. Ganun din po sa online store, TikTok, Shopee at Lazada. Ayan. Ayun. Alam mo bang ngayon mag-aalas 2:30 na ng madaling araw? Saan yan? Sa California Oy. at sa Las Vegas. Oy. Pero nanonood sa atin habang naka-duty si Kuya Rodel Cruz Aba. dyan sa Las Vegas Airport. Carodel, kamusta po kayo? Sa kanyang may bahay si Ay, sa Las Vegas Camaribel. Airport, wala tang tulugan dyan eh. Oh, bakit? Kasi tuloy-tuloy yung operation yung Las Vegas Airport dyan eh, di ba? Akala ko may kanta na naman. Walang tulugan dyan. At saka sa Las Vegas, kung kailang gabi, mas active ang buhay dyan eh, di ba? Oh, tama. Di ba? Oo. Yun, oh. Ang sabi naman ni Ate Lynn Abbas ng Kalamba, nakakaalis daw ng stress ang ating programa. Ayun, oh. Ayan. Kaya pala ang daming nanonood sa atin ngayon sa YouTube at Facebook. Yes, oo. Thank you so much. Kaya pala ang dami ay dahil pati yung mga nasa ibang bansa, kahit madaling araw, ay hindi ho natutulog at nanonood. Nabangan nila kung anong mangyayari sa Pilipinas. At least dinideliver ho natin ng medyo tensionado yung balita, pero dinideliver natin sa kanila ng magaan ng konti. Madaling ba? maintindihan. Yes, opo. Ganon din kay Ben. Pero kasi iba lang, Killjoy. No? So, Ganun pinapangiti mo na nakasimangot pa rin. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Ano, ha? Ganon din ang magkakapatid na Cesar, Adina, Lucy at Yoli Florendo. Yan sa San Diego. Oho. Ayun, dami. Pa-shout out naman daw po sa mga taga Palawan South sa pangunguna po ng Carlo Francisco. Nakasubaybay po kami sa SGM. Salamat po. Ganon din po, binabati ko ang aking mga magulang dyan sa Masbate, sina Ka Efren at Ka Tessie Haka. Nakasubaybay din po sila sa Saganang Mamamayan. Salamat po ng marami, Ka Ricky Haka. Ayan. Isa pa, nasa naman yan? Nasa Pawan, ano ha? Natakpan yung... Ay, batiin na pala natin Sige, yung sa'yo mga muna. hindi natin nabati nung Friday dahil naubusan tayo ng oras. May wedding anniversary pa lang nagse-celebrate Oo. nung June 12. Happy 44th wedding anniversary to Brother Ismael at Lilian Bondok Aba. ng Herona Panikitarla. Yan. Kaya sila po naka-assign sa Herona. At happy 35th wedding anniversary naman, ito naman ay today, to Arnold and Maria Nina Kate ng Aba. Malolos, Bulacan West. Ayon. Ang Kuya Alan Pastores naman. Kuya Alan, nandyan daw po sa Siamsui sa Hong Kong. Aba, Siamsui, kamusta po kayo dyan? Ano, ha? Binabati po natin ang mga taga-riyan po sa Siamsui, Hong Kong. Binabati Ayan. rin natin ang laging nakasubaybay sa atin. Ito'y mula sa distrito ng Santa Rosa City. Binabati niya ang kanyang may bahay, Lani Omnes, at ang anak nila na si Chris Omnes from Brother Raymond Omnes. Ayan. Ayun. Naku, ito kaibigan mo. Jen at Nelson, pag pinapanood ko kayo, nag-iinit ako eh. Bakit? Umiinit ang niya, ulo? umiinit ata ang ulo nito. Si Kuya Willie Delgado. Kamusta ka na raw? Kuya Willie, kamusta ka na? Pakapihin mo naman kami ni Nelson. Ano, ha? Nakapagpiansa ka na ba? Yan ang usapan namin eh. Ganon. Nako, kailan ka nakapagpiansa?
Nako. Sabi niya, Jen at Nelson, paki-announce naman kapag ka may positive news galing sa Pakistan kung open na raw po ang Strait of Hormuz. Yan, inaalam natin. Nagpadala na po tayo ng tao doon sa Pakistan ka Norbert, ano ha? Para si Erlo po nasa biyahe na ngayon. Si Erlo Bringas para personal pong alamin ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Mga taga-Takurong, Sultan Kudarat, binabati po natin. Binabati po kayo ni Kuya Sandro Ternida. Ayon. At si Kuya Gabi Florida, sabi niya, araw-araw din po nakasubaybay. Sa ganang mamayan, dito po sa Africa. Ano ha? Sulawesi, Zambia, Africa. Yun. Ayan. Pa-shout out po kami dito. Masaya kami nakatutok sa inyong palatuntunan. Si Yan. Architect Flo Catalan naman ng Cebu ay nandiyan pa lang ngayon sa BGC at nag-book ng hotel. Ganon? Ewan ko, akala niya siguro ay may mangyayari. Hindi, meron doon siyang bibisitahing station. Sino? Si Architect. Ayun. Bibisita yata dito sa atin. Aba, hindi, doon na tayo bubisita sa kanya, sa kanyang San Naron. Sa bagay. Libre ng kape doon eh. Dito may bayad ng kape dito. Tama. Ay, nako. Sige po, tuloy natin ang ating talakayan. Nelson, ano ha? Teka lang, ano ba update ngayon doon sa mga tinamaan ng kalamidad sa bahagi ng Mindanao? Oo. Ano ha? Tuloy-tuloy pa rin po ang tulong na pinapadala. Ano ha? Ito po una, bansang UAE. Hindi lamang po sa Pilipinas kundi pati po ang bansang UAE ay nagpadala po ng tawag na UAE Aid Agency. Isa pong emergency relief response para po sa mga komunidad na tinamaan po ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon po kay Dr. Tarek Ahmed Al-Ameri, ang ayuda ay para po sa maibsan ang paghihirap ng mga naapektuhan ng sakuna at bilang suporta na rin po sa mga naunang recovery effort. Paliwanag po ni Al-Ameri, ang tulong ay nakabase po sa isang masusing needs assessment na sinasagawa sa pakikipag-ugnayan daw po sa mga kinaukulang otoridad sa bansa upang tukuyin ang pangunahing pangangailangan ng mga nasalanta ng lindol. Ayun. Ano ha? Salamat po sa mga opisyales ng United Arab Emirates. Ano ha? Lahat ng tulong na pwede makatulong sa ating mga kabayan ay mahalaga yun, Nelson. Ano ha? Yan. Pati nga yung mga taga-Taiwan dyan, gusto na rin tumulong eh. Ganon. Kaya binabati natin ang Kuya Mark Garcia ng lokal ng Lucio. Kasama si Ka Alfred Tan at Ka Junel David ng Taiwan. Ayan. Nanonood ngayon. Ayan. Last week, binalita natin ay si Kuya Senador Bongo. Nagpadala din ng tulong doon sa ating mga kabayan. Senador Rodante Marcoleta, meron din po. Doon sa bahagi ng General Santos City, yung Dadyanga South at saka yung Barangay Tambler. Ito naman, ito po, ang grupo naman daw po ni Senadora Loren Ligarda ay nagpaabot din po ng tulong sa General Santos City sa lahat po ng mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Personal daw pong pinondohan ni Senadora Loren ang pamamahagi ng food packs, bigas, inuming tubig at mga kumot sa mga residente ng Barangay Kalumpang, Dadyangas North. Dadyangas North naman siya. Si Senador Marcoleta, si Dadyangas South eh. Naghati. Mukhang naghati-hati sila para marami ang matulungan. Ganon din po sa Lagao, sa General Santos City. Gayon din po ang pamilya sa Glan, Sarangani. At mula para po noong June 10, nasa lugar ang mga kawani para makipag-ugnayan daw po sa mga lokal na opisyal at matukoy ang agarang pangangailangan ng apektado. Kabilang po ang General Santos City, Sarangani sa mga lugar na pinakamatinding naapektuhan po ng lindol. Ayan. Sa mga magpapaabot ng tulong, sabi ho ng DPWH ay mas madali na tayo makapagpapaabot dahil may yung mga daang nasira na iba ay naayos na kaagad. Yan. Opo. Sabi ho ni DPWH Secretary Vince Dizon, ilang road sections, tulay at mga ospital ang kinumpuni gaya ng nasa Sapu Masla Bridge sa bayan ng Glan, sa Sarangani, Bukana Bridge sa Davao City, Lampari Bridge sa South Cotabato at Butulan Bridge sa Davao Occidental. 10 sections naman daw ng Malita, Jose Abad Santos Road sa Davao Occidental at isang section ng Barangay Margus Road sa bayan ng Glan na natabunan ng landslide debris ang nalinis na. Kaya continuous ang pag-aayos eh. Passable na rin ang isang linya ng Glan, Taluyan Road sa Sarangani
habang ongoing po ang pagkukumpuni sa General Santos City, Tiboli, Suralia Road sa Jensan, Bawayan Bridge sa South Cotabato, Abuwayan Bridge sa South Cotabato, Aquino Bridge sa Sarangani, Bolton Bridge 1 sa Davao City, at Davao-Sarangani Coastal Road sa Don Marcelino, Davao Occidental. Under repair naman po ang Sarangani Provincial Hospital at ang Dr. Jorge Royeca City Hospital sa General Santos City. Ayan. So mabilis ang ginagawa nilang aksyon ngayon, ano ha? Sa atin hong mga kababayan. Sana po. Ano naman ha, kahapon ba yun isang araw? Marami ding pinopost si Erlo kasi nandun sila, no? Sa pangunguna po ng lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo Nelson, ha? Yes. Napakarami din po at ilang truck yata na doon doon na po nila ni-repack. Doon sa iba't ibang lugar sa General Santos at yung mga katabing lugar para ho ipaabot sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, maging hindi sa kaanib sa Iglesia ni Cristo, yung lingap sa mamamayan. Yan. Congratulations po sa lahat ng mga kapatid na tumulong doon sa pamamahagi ng tulong. Sabi nga nila, kahit malungkot ang sitwasyon ngayon, lahat sila apektado, pero nagsama-sama yung mga kapatid doon na tumulong sa ating mga kababayan. Yun nga. Yan. Maganda po yan. Na magpatuloy po ang pagtulong natin. Yan. Ayan. Oo. Dun sa Ayan mga pala, nagsasabing tatapatan nila yan, mas maganda. Welcome po. Ayun, importante Nagkakatulong. sa pagalingan ng pag-ayuda sa ating mga kabayan. Mga si Erlo Brinca, sabi ko sa iyo, nandoon si Erlo. Ito MDPS ito eh. Hindi lamang po yung tulong, Medical, kundi dental, medical. yan. Tinitingnan din po yung Service. kanilang mga kapakanan. Salamat din po na marami doon sa mga kaanib ng SCAN International, ha? Yes. Ito, kita mo, kahit umuulan, no? Di ba? Mahalaga po yan. May pantawid gutom lamang yung ating mga kababayan. Ano po? Si Eugene Kapanpan pala ang tagapangasiwa diyan sa bahagi ng General Santos City, Nelson. At doon naman sa Sarangani, alam ko meron din, na ginawa pong ganyan, lingap sa mamamayan para po sa mga naapektuhan ng lindol sa General Santos City at maging sa may bahagi po ng Sarangani. Ayan. Sa latest ata, parang 61 na yun, yung death toll ngayon doon sa lindol. Yung binabasa natin balita kayo ng umaga, no? Ganun na po kadami. At sana ay wag na po madagdagan. Bagamat meron para po yata mga 4 na po pa ang bilang na hanggang ngayon ay nawawala, Nelson. Yan. Ayan. At sa araw na ito pala, Jen, ay ika-35 taon, 35th anniversary ng pagputok ng Mount Pinatubo. Ganun ba? June 15, 1991 daw po ito. Oo. Yan ay isang taon, makalipas ang July 16 earthquake, ano? Oo. Halos isang taon, eh. Oo, tama. Oo. 1990 naman yung 1990. earthquake. Kaya ganun po ang Sabi nila, na-trigger daw yata, no? Nung malakas na lindol na yon, yung Mount Pinatubo. Sa ilalim. Nagising eh. Yun na nga. Bagamat walang makapagpaalis doon sa base militar, nung naramdaman ng Amerika ang puputok ang Pinatubo, lumayas na agad sila. Una sila malis, di ba? Sa Subic. Sa Subic o SBMA. Talaga naman. Ayun na. Anyway, yun ho naman doon lang sa mga nakalipas na pangyayari. Yan. Isa pa ba tayong break? 5:30? Isa pang break. Yan. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Nagbabalik po ang Saganang Mamamayan. Nelson, iwan ko lang kung naalala mo yun. Last week, naging viral sa social media yung tanggapan ng DNR sa may Davao City na ginawang tapunan ng basura, yung tapat. Yung mismong opisina? Opisina ng DNR. Regional Office 11 yata yun. Doon itinambak yung basura. Ngayon po ay, saan na ba yun? Nagpalabas ng statement ang DNR sa Region 11. Ayan ito Ito po yung balita. Hinihiling daw po ng Department of Environment, Natural Resources DNR kay Davao City Mayor Baste Duterte na ipaliwanag ang insidente
ng pagkatapon daw po ng basura sa labas ng kanilang Region 11 office. Regional office mismo ng DNR. Doon sa tapat ng gate, ano ha? Naghain daw po ng hiwalay na criminal complaint laban sa may-ari ng sasakyan na muna'y ginamit daw po sa pagkatapon ng basura sa nasabing lugar. At sa ilalim po ng liham, sa isa daw pong liham, na mayroon pong petsang June 15 sa araw na ito, hiniling mismo ng Regional Executive Director Red Mercedes Dumagan ang paliwanag daw po ni Mayor Baste matapos na mahuli ang DNR ng individual na nagtatapon ng basura sa harapan po ng lanang. Ayan. Ilan daw po sa mga nahuli ay tumuro sa Facebook post ng ni Mayor Baste noon pong June 4 na nagtatakda na nagsabing ang lugar bilang pansamantalang lugar ng koleksyon ng basura. Ganon? sa dapat. Doon itatapon? Oo, parang, alam mo ka, meron doon kasing post doon sa... Pagtapunan nyo muna ito, parang doon gano'n. muna, gano'n. Baka sa ang sinasabi niya rito, kasi hindi naman ina-actionan yung problema Ay, ng DNR. Diyan nyo itambak yung basura niya. Yun ata ang nangyari doon. Ang basura daw po hinihinalang may kasabang komersyal na basura at hindi po nakapaghiwa-hiwalay na ito daw po ilabag doon sa Ecological Solid Waste Management Act. Meron sila dapat segregation law doon. At tinutukoy din po ang mga lugar ng koleksyon ay dapat sumunod sa inaprobahang Solid Waste Management Plan ng city. Meron silang city ordinance at meron din daw pong implementing rules sa ilalim naman po ng Republic Act 9003, yung environmental law. At bihagi daw po ng patuloy na pagsusuri ay nakipag-ugnayan na rin po ang DNR sa Philippine National Police para matukoy daw po iba pang mga truck at sasakyan na nakita sa lugar sa panahon daw po ng insidente ng pagkatapon. Parang ginawang tag doon yung ilalagay doon tapos hahakutin. Parang hindi naman MRF Parang, basta doon nila in-station. Para standby. Oo, doon muna, Binabanggit po ng DNR ang reklamo at hiling na paliwanag na po'y bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili po yung kayusan sa pamamahala ng basura habang hinaharap po ng lungsod ang kasalukuyang malaking problema po ng garbage, sa waste. Ayan, Ayan. Di ba? Doon nga talaga tinambak pala, Parang ganyan din sa Visayas Avenue, di ba? Tabi ng Visayas Avenue, opisina ng DNR. Ganon din ata doon sa Regional Office, Region 11. Doon muna ginawang pansamantalang tambakan. Nako, mayroon daw pong 5 araw si Mayor Baste na sumagot sa liham na ito ng DNR mismo. At ang kopya daw po ay papadala naman sa mga pisalis po ng DNR at maging sa Department of Interior Local Government. Ayun. Kasi naman sa dami ng pagtatapunan, para mo nga Department of Environment Natural Resources. Siguro, may ang problema siguro nito, parang yun nga parang sa tingin ko symbolical na Ganun ba? mayroong hinihingi sa DNR na hindi ina-actionan. Baka meron na silang nagiging gustong dahilan mensahe, may mensahe yan. Pero protesta yan. Ayun. Hindi yan basta-basta tinapunan lang. Totoo. So ipaliwanag ng alkalde, yung DNR naman, solusyonan niyo naman yung mas malalang problema siguro ng basura. Di ba? Asaran to. Asaran yan. Asaran. Ay, nako. Binabati naman muna natin, Jen. Yan, sino yan? 104th anniversary na pala ng lokal ng Candaba, Pampanga sa July 21. Napakaagang pagbati mula kay Ray Herrera. Pwede ba tayo pumunta dyan sa Candaba? Lokal na Candaba mismo? Mamaya, punta na tayo. Gusto mo? Huwag muna. Daling araw pa tayo bukas. Ay, gaganapin daw ito sa Herrera Compound, Pansinaw Extension. Kaya pala maagang para ma-invite na yung mga... Ayun, mga taga-lokal ng Candaba. Doon sa lugar ni Karay gaganapin ang selebrasyon. Doon sa Pansinaw Extension. Wag daw po kayo magdala ng kahit ano. Sagot na rin ni Karay ang panghanda. Diba? Magagalit pa yun kung may dala-dala ka. Yun na nga, pampasing pa yan dito. Imbitahan nyo na rin kami, Karay, para mayroon kami 2 kanta ni Nelson. Ayan. Dalo. Uy, papunta pala ang ka Alex Lubaw doon. Ganon. Dahil nga sa anniversary. Anniversary. At ka Eli Valerio
destinado ng Pansinaw ay binabati. Nanonood pala sila ngayon. Ayun, oh. Kasama daw si Nini. Ayun, si Ayan, Nini. si Nini. Ayun. So, pati ang Kuya Alex, pupunta rin doon. Oo. Pero kailan ang celebration ba? Yung July 21 pa. Sa July 20. Ay, matagal pa pala. Matagal pa. Advance pa. Oh, Napasabi lang kagad Opo. para mailagay na. Nakapagpapakondisyon pa kami ni Carlson. Malagay na sa appointment. Oo. Gawin nyo na po 3 kanta. Para matagal pa naman pala. Kasi kung minsan pagka nag-invite si Kare, hindi ka naman pupunta eh. Kasi ganun yun lang sinabi. Kasi tinatapat ni Kari kung may tupad ako. Eh ngayon, July 21, Sunday din yan. Ayun. So, pwede ka na Papalipat na ako na Sabado. Magpaalam ka na. Yeah. Sige. Para Yan. Para malinaw. mapapagalitan tayo ni Kari. Sasabi mo, pupunta kita. Tapos hindi pala kayo pupunta eh. Ay, nako. Ano pa? Ang gusto tuloy ng mga Pilipino dyan ay mangibang bansa na lang. Baywag. Ito po kasi yung Ang mga ibang bansa, Nelson, yung mga tambay. para. Doon sila makapagtrabaho. Bawal ang tambay doon eh. Oo nga, Dito no? kasi ang lakas ng loob nilang tumambay eh. Ang nag-abroad, yung mga masisipag Yun talaga. na nga eh. no? Kung sino yung masipag, yun ang umaalis sa bansa natin eh. Nauubusan tayo ng mga mahuhusay. Totoo. Wala ho tayong magawa dahil ayon sa survey na ginawa, 57 respondent Ha? ang nagsabi na handa nilang iwan ng Pilipinas para gumanda ang buhay. So sinarbi pa talaga nila. Ah? O 39% ang Oho. ayaw lumabas ng bansa. 4% ang hindi makapag-desisyon. Ang Ayun. taas, 57%. Higit sa kalahati ang gusto mag-abroad. Oo. Ito ba'y nangangahulugan na wala silang pag-asa sa Pilipinas? Willing to live or work abroad. Wow. Kasi naman, Jet, kung titingnan mo nga naman, apakahirap naman talagang ikumpara yung buhay ng... Bagamat nandito yung mga kamag-anak mo, Oo. pero ito napansin ko, Jen. Oo. Oras na nadala mo na rin ang mga kamag-anak mo doon, wala nang gusto bumalik ng Pilipinas. Totoo. Kasi yung home na tinatawag, ando na eh. Kasi gaya ng maraming mga bansa, napakaganda, mabilis ang yung kanilang yung mamamayan, maging Canada. Oo. Para 3 years lang, Nason, pwede ka na mag-migrate. Ay, teka, mali pala. Oh. Hindi pala July 21. June 21. Nagkamali si Ate Sam. Ate Sam, ha? Gusto mo kaming wag makadalo. Sabi, kakanta pala kayong dalawa. Ala. July kayo pumunta, wag na June. Marami na kaming performer eh. June 21. Ayan, kailan ba Hindi, this coming Sunday na yan. Hindi pa. Ano pa lang eh. This coming Sunday na. 15 na ngayon eh. Ganun ba? Sumweldo ka na ngayon ng limpak-limpak. Sumweldo na ako na. Eh, di linggo na nga yan. Pwede pa. Pwede. Pwede. Dalawang kanta na lang po. Dalawang kanta na lang po i-ready June namin. 21 pala. This Sunday. Yes. Baka napakatagal naman. 104th anniversary. Milestone anniversary. yan. 104 pala, no? Oo. Ayun yung sinasabi natin, balikan natin. Kasi sa pakikisalumuha ko sa mga kababayan nating nasa abroad, Oo. yun ang kanilang pagka bumalik naman kami ng Pilipinas, wala rin naman. Ganun. Diba? At hindi lang yun, yung serbisyo ng public, yung service, ha? Yes, oo. Yung Halimbawa, yung gobyerno. public transport, Yan. maaluan. Yung Hospitalization, pag may sakit ka, may may mga gamot. benepisyo, Yan, wala totoo. kang problema. Ano nga naman ang babalikan mo ng Pilipinas, di ba? Pero, ano din po, malaki din po ang taxes dyan, pag nagtatrabaho kayo. Ayun naman, Jen, ang sabi Yun ang nila. pambawi nila. Okay lang na magbayad ng tax, basta alam namin na napupunta sa serbisyo. Totoo. Kikinabangan Napapakinabangan din nila. Lalo Oo. kung matatanda kayo, mga senior sa kanila dyan. Oo. Diba? Pero depende rin sa bansang pupuntahan, ha? Oo, Depende sa bansang pupuntahan. Kaya doon na sila sa ang sabi nila, kesa naman pagbalik ko ng Pilipinas, Oo. magbabayad din naman kami ng tax. Wala naman kami napapala. Hindi pa malaw sa napupunta. Saan napupunta? Sa flood Diba? control napupunta, tapos baha ng baha. Tapos flood naman. Yun diba? na nga. Kaya nga, malungkot po ito para sa bansa natin, pero eto po ang realidad eh. Hindi naman natin mapipigilan yung mga kababayan nating maghanap ng magandang buhay, di ba? Yung greener pasture anya na. Pero kung ako sabi ko nga, so kung magagawa nila sa Pilipinas, totoo naman tayo lahat dito. Kung magagawa sa bansa natin, kaya natin gawin, dito na tayo. Pero kung minsan talaga, ang mabigat, yun ang nakikita mong kaparaanan, para makasurvive ang pamilya. Ang problema, Jen,
yun din ang malungkot no? Oo. Bakit kailangan, eto itanim nyo sa isip ninyo ito, bakit kailangan na tayong mga karaniwang mamamayang Pilipino ang mag-ayos sa pagpapatakbo ng gobyerno? Oho, Para maging magandang serbisyo, di ba? tama. Kasi dapat kusa na nilang gawin yan na ayusin nila yung pagpapatak ng gobyerno. Obligasyon nila. Obligasyon nila. Kaya nga Pero- sila nagpaboto sa taong Kaya bayan. nga, pero para ayusin. No choice, ayaw ho nilang gawin Hindi. Binoto sila para ang nangyari, para guluhin ang bansa natin. Ayun na naging problema. Di ba? Oo. At di ba may gagawing Blue Ribbon Committee bukas Oo. na hindi natin alam kung matutuloy o hindi. Oo. Pero tuloy kami. Saan ba gagawin dyan? Saan? Doon po sa Double Gem Events Place. Oo. Mall yan, di ba? Yes, mall. Oo. Kanina bang mall yan? Kay paring Manny yan kung di ako nagkakamali Manny Villar. Ganun ba? Oo. Villar family. Dati akong investor Binawi ko na investment ko dyan Alam mo ba, nung malaman, kay Manny Villar pala yan, Oo. Alam mo ba kung anong latest ngayon? Pinaiimbestigahan yung magkapatid na Villar. Patay sila. Hindi, patay sila. Buhay sila. Yari sila. Pinaiimbestigahan sila ng ombudsman. Ganun. Sabi niya, yung... Dati na pinaimbestigan sa Yung- insider trading Yung karsada ito, yung karsada. Ganon? Na tinututulan nila na dapat daw padaanin dun sa property nila yung karsada. Oo, yun naman yung... Eh. Pero magugulat ka dyan sa balita, ang nakalagay, hindi Villar family, hindi Manny Villar, kundi Camille Villar at Mark Villar. yun dalawa. Yung magkapatid ng napagtunan ng pansin. Oo. Hindi, kasi Manny Villar, hindi na naman opisyal ng gobyerno Oo hindi mo nga. pwedeng pakialaman ng ombudsman yun. Sa bagay, Yung Cynthia Villar, hindi na Oo. rin. Di ba? Eto naman pa, isa pa. Paano kung matuloy yung hearing bukas Oo. dyan sa lugar na yan? Oh. Sabi naman ng NBI, itutuloy nyo. Kakasuhan namin kayo. Yun naman ang kukubgubin nila. Hindi naman. Yun naman ba kukubgubin? Makakasuhan. Ganon. Magkakasuhan daw ng perjury, libel at defamation. Parang manghuhula si Director Patibag. Ganon. Wala pa nga yung hearing. Paano niya nalaman na defamation? Preemptive measures. Wala pa nga. Preemptive measures yan. Hindi mo pa nga alam kung ano sasabihin doon, di ba? Baka pagdating doon, Hindi, kasi may intelligence report. na? Yun nga. Paano Baka, sasabihin? yung mga defamation ng mga Advance no? Talaga naman, no? di ba yung banta nga sa Senado galing sa NBI, sabi nung isa, no threat. No imminent threat. Sabi ng PNP, wala rin banta. NBI, may threat. Talaga Yun ang naglalabasan ngayon sa social media. Kaya sabi nung 57% ng mga Pinoy, Oho. wala. Mag-abroad na lang ako. Abroad na lang tayo. Oho. Mag-abroad na lang. Yun po ang malungkot. Gusto na lang Malungkot natin talaga. takasan ang problema ng ating bansa. Oo. Ano ha? Kasi naman, dito sa ating bansa, waiting shed na lang dyan Ito makikita mo. Waiting shed? Yung abangan ng... pumunta ka ng South Korea, pumunta ka ng Hong Kong, Oo. pumunta ka ng Taiwan. Oo. Yung waiting shed nila, bubong lang tsaka upuan Oo. Kumbaga sa costing, napakamura. Yes, totoo yun. Kasi hindi mo naman kailangan ng magarbong waiting shed, di ba? Hindi, kasi parang shade nga lang yun Tinan mo dyan sa Quezon City, dyan sa Commonwealth. Milyon ang halaga dito sa atin. Tingnan mo yung high ceiling, di ba? Oo. Papatulis pang ganun Yes. Paano pagka umulan, di mababasa ka rin? Hindi, kasi gusto nila matibay na matibay. Tsaka pwede maglagay ng vendor. Apakatibay nga. Hindi ko alam kung ano ba yun. Yung work of art ba yan o waiting shed, di ba? Bilang taxpayer, Oo. nahihinayangan ako na ganun yung waiting shed na hindi naman masapat, hindi naman makuha yung function. Kasi Diba? sabi ng mga butante, ito naman anyang opisyal namin, waiting shed man lang, di ba kapag pagawa? Kaya ngayon, nagpagawa na ng maraming waiting shed, nakalagay yung pangalan. At saka parang di ba? para talagang, ako'y talaga naman, Aha. Tapos pagdating sa mga
serbisyo publiko, wala namang maibigay. Oho. Napunta na kasi sa mga project na gano'n. Yeah. Kaya tuloy, may mensahe ngayon si BP Inday Sara. Yan ang Nelson. sinasabi natin. Oho. Oo. May mensahe po si BP Inday Sara. Alam ko na yan. Oo. Ha? Ang sasabihin niyan, pag ako naging presidente, papagiba ko ng mga waiting shed. Papakilo ko mga bakal dyan. Ganon? Ang lalaki. Malamang, mabigat nga yan. No? Ang tagal pang gawin. Siguro 3 taong ginagawa yung mga waiting shed na yun Sabi ni BP Inday Sara, wala akong interest Sa waiting shed. sa waiting shed na yan at kung ano-ano pa ba yan. Ay, ano daw? At Bakit lalo daw? na agawin ang posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayo. Ano ha? Wala naman talaga dapat. Wala sa kanyang kamay ang pagkasagawa ng anumang extra constitutional na hakbang para mapatalsik daw po ang kasalukuyang administrasyon. At bilang pangalawang Pangulo, tungkol naman niyang pangalagaan at pagtanggol ang ating konstitusyon. Pakinggan natin. Meron ba tayong boses nito? Ni BP Inday Sara? Ituloy ko lang. Meron? Sige, pakinggan natin. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Mabigat yung huli na yun, ha? Oo. Nais daw niyang makita ng publiko ang buong takbo ng kasalukuyang administrasyon hanggang sa pagkatapos nito. At ang pahayag pa po ng Vice Presidente ay inilabas sa gitna ng nagpapatul na bangayan at lumalalim na hidwaan sa pagitan daw po ng kampo ni BP Sara at ng Administrasyong Marcos. Kaya sabi mo nung may nagkasundo, ito agad ang unang pumasok sa isip ko. Kasi wala siyang balak na agawin. Wala siyang balak na agawin ng posisyon ng Pangulo. At ang gusto nga raw niya, makita ng sambayan ng Pilipino Hanggang sa kahuli-hulihan ang administrasyong ito. Ayun. Ako naman, sinabi mo kanina, nagkasundo na. Hindi ko alam na Iran pala at US pala sinabi mo kanina. Akala ko pa naman, nagkasundo na itong si BP Sara at saka si Pangulong Bongbong para muling ibalik ang unity team. Nako. Mukhang malabo na. Malabo na yan. Mukhang hindi na po ata mangyayari ang mga bagay-bagay na yan. At dahil dyan, sabi niya ang Jomar. Kuya Jomar, kamusta po kayo sa Cebu City? No, ha? Diyan, binabati ko po kayo, lalo na Kuya Nelson. Congrats daw, balita niya si Kuya Nelson daw nakapanumpan. Salamat po ng Luma na. Balita pati sa Cebu, umabot umabot ang balita. Good news talaga yan. Kajamar, salamat po ng marami at sa mga taga-riyan po sa Cebu. Sabi naman ng Kuya Ricky Cardaño, Jen, pakibati po mga taga-distrito ng Makati. Nakasubaybay po sa inyong programa. Sa pangunguna po ng Kajun Tapang. Kajun, magandang hapon po. At ganoon din po ang David Rituta dyan po sa Makati. Salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay. Sana po ay huwag kayong magsawa sa panonood sa atin pong palatuntunan. Ayan. Ano pa? Meron ka pa dyan? Ito, batiin natin muna ito. Sino Happy yan? birthday daw po kay Joanna Lahada Alibio ng San Jose Rodriguez Rizal. Pagbati mula sa kanyang mahal na asawa, Billy Alibio at buong Lahada family. Yon, may handaan yan. Happy birthday kay Erlyn Padilla, lokal ng Malisiki. Pagbati mula sa buong district multimedia distrito ng San Carlos City, Pangasinan. Happy birthday din kay Marcel Simbulas ng Manongol. Pagbati mula kina Rash Maxine at Raul Simbulas. Happy birthday kay Maton
Ba? Oh, birthday ba ngayon? Si Joel Gonzales? Joel, oh. Ba, Joel. Talaga naman, oh. Alam nga na, lumipas itong araw ito, lilipasin mo lang talaga. Oo. Happy birthday po kay Caceres Gambo. Caceres, magandang hapon po. Ano ha? Diyan po sa Cotabato North. Aba, pagbati po mula po sa CTN family. Ayun. At happy viewing po kila ka Ana Dolor at ka Dominic Baclayo ng Kalasuyan. Happy birthday to Brother Erickson Manalo, distrito po ng Arabia East. Aba, happy birthday po. Happy 75th anniversary po sa Tagum City, distrito po ng Davao del Norte. Aba, sa pangunguna po ng kanilang tagapangasiwang Ka Israel Flores. Ka Israel, kamusta po kayo? Magandang hapon po dyan sa bahagi ng Davao del Norte. Ayan, partikular na po sa mga taga-Tagum. Ayun. Meron pang pahabol, Nelson? Oh, Kompleto 54 pa lang eh. Baka meron pa. Eto. Ano yan? Nakasubaybay naman sa atin ang distrito ng Spain. Pakisabi daw kay Kuya Jen, pagupit ako. Ba? Kagaya ng gupit niya. Ay, kita nyo, laki ng ibinata natin sa paggugupit na ito. Salamat kay Guimar Lucion. Ayan, nanggugupit sa akin eh. Oo, ano yan, sa bahay pa pumupunta. Aba, Oo. special. Ano to, home service. Wow. Habang naghahasa din ako ng laba, pag hindi mo pinagbuti. Guimar, maraming salamat sa iyo, ha? Ayun, sa atin ng mga kababayan. So, okay na tayo? Okay na tayo. Si Tatay Juan at Tanay Bilma, dyan po sa Kanaynayan, Santa Cruz, Zambales. Magandang hapon po sa inyo, no, ha? At, baka meron nakalimutan pa tayo doon sa iba. Pasensya na po kayo, no, ha? Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. At sa umaga, huwag niyo rin pong kakalimutang subaybayan mga balitang kumpleto, kumpirmado at totoo 100%. Kasama ang dalawang gwapo. Yan, bye!